Lord. Hallelujah! Welcome po sa ating Friday service. Medyo nag-check nga. May extra pa ba? Praise the Lord. Hallelujah! Sinong excited? Pwede bang pa-occupy nitong itong portion na to dahil para mas balance. Ayan. Welcome po sa mga nasa online. Welcome po sa ating first Friday of February. Imagine, naka-second month na tayo. Ang bilis po ng taon. Amen. You would ever know, mamaya-maya, December na, anniversary na natin. O, diba? Ang aga ng aking announcement. Hallelujah! Woo! Sinong excited? Amen. Salamat nandito ka, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, salamat nandito ka, kapatid. Alam ko, nagdesisyon ka ng may a-attend ba ako o hindi. Alam mo yung feeling na parang tinatamad ka, ang dami mong iniisip, ang daming mga pangyayari sa buhay sa linggong ito. There's so many reasons not to go, but that is flesh. Okay? You decided you will go kahit anong pagod, anong sama ng pakiramdam, ano nararamdaman mo, you make God first. You give God the best. Amen. You give Friday to the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Nakaka-excite. Excited po ako. Makita po kayo on a Friday. Excited po ako na mag-worship kasama po ninyo. Amen. So let's just bow our heads. And bakit ang church na to puro prayer? Kasi wala po tayong magagawa kung walang prayer. Wala po ang Panginoon. Heavenly Father, we thank you for this wonderful day that you've given us. Lord, we acknowledge apart from you, we are nothing and we can do nothing. We apply the precious blood of Jesus sa bawat isa, sa puso, sa tenga, Panginoon, ng bawat isa na makikinig, Panginoon, Lord. That we will, Lord, listen carefully sa powerful words mo, and we will keep it to heart, O God, na Lord God, maintindihan po namin ang mensahe mo. Ito po ay nais mong kami ay mabago from one glory to another, O God. Lord, we thank you that you will anoint your servant. Itago mo ako sa iyong likuran that the words that I'm gonna speak are life and your words, oh God. It's not my words, it's not my own, Lord, but it is you, Lord God, guiding me every step of the way, oh God. And hayaan mo, Panginoon, ang iyong salita hindi babalik sa iyo, Lord God, void, but will accomplish the purpose for which your words have been sent today, this morning, sa mga taong naririto. Marami pong salamat sa iyo ang papuri, paggalang, pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. We declare, Amen! Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Ang topic natin is living in a turnaround anointing. Ano yung turnaround anointing? Ano yung turnaround? Ayan. Turnaround. Bago po tayo pumunta sa turnaround, sino po na-bless last Friday? Last Friday, maraming hindi natin nakapiling, but to those people who were here present last Friday, our topic is importance of forgiveness through Sister Jen, and the Lord used her powerfully. We were all in tears, crying. The Lord has been ministering to the people last Friday, and to God be the glory. Kung kayo po may mga kwento ng mga pangyayari sa buhay ninyo about forgiveness, naranasan ninyo ang pagkilos ni Lord, purihin ang Panginoon. Amen! So anong oras na ngayon? Tignan mo ang katabi mo, anong oras na ngayon? Anong oras na ngayon, kapatid? Anong oras na ngayon, kapatid? Kapatid, dumating ka ba rito with a heavy heart? With so much things in your mind na parang nawawalan ka na ng ganang maglingkod. Parang, Lord, ang dami kong hinihingi na, bakit hindi pa dumarating, Panginoon? Parang ang haba na ng pinag-antay ko, Lord. Hello? Sabi mo sa katabi mo, now is the time of your turnaround anointing. Today is your turnaround anointing. Amen. Makinig ka. Kinakausap ka ng Panginoon, may gagawin si Lord sa buhay mo. Amen. Hallelujah. Turnaround anointing, yung akala mo walang nangyayari sa buhay mo. Lord, parehas lang, gigising ako na umaga, mag-prepare, magtatrabaho. Ilang taon na ba ako sa abroad? Puro pa ako utang eh. Wala pa nga akong napupundar. Hello? Ang dami mong mga naiisip. But I want to tell you, today is your turnaround
anointing. At yung turnaround anointing po, hindi lang po pera yon. Marami po. Actually, yung turnaround anointing, hindi sa package na gusto mo, sa package na gusto ng Panginoon. Amen. Tignan mo nga yung katabi mo kung excited. Wala kang katabi. Ang hirap pag walang katabi, wala kang makikitang Today is your turnaround anointing. Amen. Hallelujah. Basahin po muna natin yung kwento medyo mahabang pagbabasa to, samahan niyo po ako. Dapat nagbabasa po tayo. Alam niyo, there's power in the Word of God. When we study it, minsan logos lang siya. Ibig sabihin, word lang siya. Pero merong portions of verse na yon, nagrema sa puso mo. Rema is the spoken word na nag-strike sa puso mo. May word palang ganun si Lord. May salita pala sa Bible na ganun. Bigla na lang na-strike ang puso mo dun sa word na yon. Amen. Ready? Read sa 2 Kings 9, 1-14. And Elisha the prophet called one of the sons of the prophets and said to him, "Get yourself ready. Take this flask of oil in your hand and go to Ramoth Gilead. Now, when you arrive at that place, look there for Jehu, the son of Jehoshaphat, the son of Nimshi, and go in and make him rise up from among his associates and take him to an inner room. Then take the flask of oil and pour it on his head and say, 'Thus says the Lord, I have anointed you king over Israel.' Then open the door and flee and do not delay." Ito yung instruction ni Elisha. Hindi si Elisha ang pumunta, yung kanyang mga ilang prophets na nire-raise up. Sabi niya gano'n, "Young man," sabi niya gano'n, "get yourself ready, take this flask of oil." So, humanda ka, dalhin mo tong flask of oil. Alam niyo kung gaano kadami yung flask of oil? 5 quarts of oil. Ibig sabihin, 4 something liters. Ang dami nun, isang galon. Flask of oil. Madami yon, mabigat, marami. Okay, dalhin daw niya yung flask of oil. Madaming, kumbaga marami ang oil na dala, no? And go to Ramoth Gilead. Now when you arrive, ito specific instruction. Look there for Jehu. Kung sino si Jehu, may anak ni Jehoshaphat, na anak ni Nimshi. So na-mention ng tatay at ang lolo. Nakikita nyo, sinabi para sigurado kung sino yung i-anoint. And go in and make him rise. Kapag nakita mo na siya, patayuin mo siya mula sa kanyang kumpol, and then dalhin mo siya sa inner room. Then i-pour out mo yung oil at sasabihin mo, "I have anointed you king over Israel." Then, umalis ka, tumakbo ka na. Masabi mo lang yung message, alis ka na. Ganun ang instruction ni Lord. Wala nang talaga, ganun. Wala nang chika-chika. Do your part, alis. So the young man, the servant of the prophet, went to Ramoth Gilead, and when he arrived there, there were the captains of the army sitting, and he said, "I have a message for you, commander." So ang commander si Jehu. Sabi niya ganun, Jehu said, "For which one of us?" And he said, "For you, commander." So si Jehu ay commander of the army, pero nagkukumpul-kumpul sila. Then he arose and went into the house, and he poured the oil on his head and said to him, "Thus says the Lord of God, I have anointed you king over the people of the Lord, over Israel. You shall strike down the house of Ahab, your master, that I may avenge the blood of my servants, the prophets, and the blood of all the servants of the Lord at the hand of Jezebel. For the whole house of Ahab shall perish, and I will cut off from Ahab all the males in Israel, both bond and free." Verse 9, "So I will make the house of Ahab like the house of Jeroboam the son of Nebat, and like the house of Baasha the son of Ahijah. The dogs shall eat Jezebel on the plot of ground at Jezreel, and there shall be none to bury her." And he opened the door and fled. Pagkasabi niya yung pinapasabi, tumakbo ngayon yung young man na prophet. Hindi pinangalanan. So minsan, alam niyo, maraming nameless, faceless people in the Bible, but they are doing something for the kingdom of God. Minsan hindi na tayo masusulat, wala na tayong pangalan, but then we're doing we're doing what God has called us to do. Amen. So hindi pinangalanan. Then Jehu came out to the servants of his master, and one said to him, "Is all well?
why did this madman come to you? And he said to them, you know the man and his babble. So, ikwento ko na lang dito. Tapusin natin. And they said, a lie. Tell us now. So he said, thus and thus he spoke to me, saying, thus says the Lord, I have anointed you king over Israel. Then each man hastened to take his garment and put it under him on the top of the steps. And they blew trumpets saying, Jehu is king. Amen. Verse 13 lang pala to. Hanggang 13. Ang sinulat ko kasi verse 1 to 14. Okay, so ikwento ko na lang anong nangyari. So nag-prophesy, nandun lang si Jehu kasama, nagchichika-chikahan sila ng mga army. Alam niyo, ordinary day, listen to me carefully, one ordinary day, dati usual na pag-uusap, nag-uusap lang sila commander at mga armies. Anong pinag-uusapan nila? Siguro ang wicked ng ating hari, si King. Wicked si King Ahab. Asawa niya si Jezebel. At si Jezebel, pinapatay niya lahat ng mga propeta ng Diyos, mga kasi si Jezebel ay nag-aalaga siya ng mga worshiper sa Baal. 400 plus ang kanyang inalagaan na worshiper ng Baal at prophet. So sobrang wicked na ang bansa at ang namumuno ay wicked king and queen. So eto na, pina-anoint ngayon ni Lord si Jehu. Amen. At nung dumating po yung man of God, pumasok sila sa inner room. So, hindi nakita ng mga kaupuan niya doon kung anong nangyari. Pagdating sa inner room, binuhos ang oil, which is dripping. Siyempre, 5 quarts, dripping. Ibig sabihin, ang oil ko nga lang sa inyo, pag nag-anointing of oil tayo, kapiranggot lang, pero basang-basa na yung buhok nyo, no? Pero siya, pagkalabas niya, he was dripping with oil. Tapos sasabihin, ano nangyari? Anong ginawa ng madman sa'yo? Madman, kasi parang bigla na lang dumating, asan si Jehu? Tapos tinawag si Jehu, tumakbo na sila, anong nangyari? So sabi nga nun, what did this madman do to you? Sabi niya ganun. Sabi niya, wala lang. Minsan tayo, wala lang, sabi. Alam niyo naman, mga bubble. Ibig sabihin, nagdaldal lang. Ayaw pa niya sabihin na siya ay inanoint na king. Pero sabi na, alay. Bakit? Alay, kitang-kita, nagdidrip ang oil sa kanya. Tapos, sasabihin niya, wala lang. Di sinabi niya tuloy, sabi nitong mama na to, I have anointed you king over Israel. Alam nyo, turnaround anointing. Bigla na lang yung mga kasamahan niyang kakumpulan niya. Dati kasama lang niya sa army. Umano sila bigla, tinanggal ang nilang garment, inilagay sa, kumbaga sa sa steps and blew their trumpets and saying, Jehu is king! Hallelujah! Amen! Turnaround anointing. Commander ka lang ng army, sino mag-aakala na ikaw ay gagawin ni Lord na King? Pero kung idediretso nyo ang kwento ng 2 Kings chapter, assignment nyo yan, idiretso nyo yung kwento ng chapter 9, biglang the anointing of God came upon Jehu at pumunta sila ngayon kay King Ahab. Tapos nagpadala si Ahab. Sino yung dumarating? Kasi naka-horseman, nakasakay sa horse, talagang mabilis na mabilis. Sabi dun sa watchtower, may dumarating, may parating. Sabi ni King Ahab, tanungin mo, is he coming for peace or not? Pumunta ngayon yung taga-tanong na army. Malayo to kasi watchman nakikita pa lang sa plane pa lang may parating. And that was Jehu on his horse. And then nung sabi, are you coming for peace or what? What is peace? Sabi niya, come follow me. Sabi niya, sabi gano'n, hindi bumalik yung pinadala mong servant. Magpadala ka ulit. Sabi ni Ahab, nagpadala si Ahab, isa na naman. Tinanong, Jehu, are you coming for peace or what? Ganon. What do you know about peace? Come follow me. Sabi ni Jehu. Nagpadala na naman ng isa na naman. Tinanong hanggang sa pagdating, to cut the story short, si Jehu ang pumatay kay wicked Ahab sa hari. Okay? At mahabang kwento yan. And siya din po ang basahin na natin yung sumunod na kwento. Kasi this is the prophecy, fulfillment of the prophecy, 1 King 19:15 to 18. Magandang magbasa ng Bible kasi mababasa niyo mga story. Verse 15, then the Lord said to him, go, return on your way to the wilderness of Damascus, and when you arrive, anoint Hazael as king over Syria.
Verse 16, also you shall anoint Jehu, the son of Nimshi, as king over Israel, and Elisha, the son of Shaphat, of Abel, Meholah, you shall anoint as prophet in your place. Ito, nung First Kings po ito, ang kausap ni Lord si Elijah. Hindi si Elisha, si Elijah. At sabi niya, ia-anoint si Hazael ng Assyria, ia-anoint si Jehu ia-anoint siya over Israel, and si Elisha napapalit sa kanya. So that was First Kings. Etong Second Kings sa binasa nating una is a fulfillment of what has been prophesied. At sabi sa verse 17, it shall be that whoever escapes the sword of Hazael, Jehu will kill. And whoever escapes the sword of Jehu, Elisha will kill. Yet I have reserved 7,000 in Israel, whose knees have not bowed to Baal, and every mouth that has not kissed him. So ito yung panahon na si Elijah ay nade-depress na. Sabi niya, ako na lang naiwan, namatay na lahat ng mga propeta. Lahat, sabing gano'n ni Lord, I have reserved 7,000 men in Israel na hindi pa lumuluhod kay Baal at hindi pa nag-worship kay Baal. Ibig sabihin, meron pa, Elijah, wag ka pang malulungkot. So eto ang gagawin mo. God gave him an instruction, Hazael, Jehu, Elisha. Are you with me? Minsan nadidepress ka na, akala mo wala na, iniwanan ka na ni Lord. Pero may instruction si Lord. And when it happened, when He anoint Jehu. Si Jehu, hindi din alam ni Jehu. Hindi din alam ni Jehu na may prophecy na sa First Kings pa lang na ia-anoint siya ni Lord as king. Pero si Lord may perfect timing. Sabi mo sa katabi mo, may perfect timing si Lord. And who believe, now is your turnaround anointing. Hallelujah! Woo! Amen! May nangyayari ba? Hindi ba maganda yung nangyayari sa'yo? I'm telling you, now is the turnaround anointing. Manampalataya ka sa ginagawa ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Are you with me? Kwento na naman tayo. Punta tayo kay Queen Esther. Si Queen Esther naman. Okay, turnaround anointing sa buhay ni Queen Esther. Basa po tayo. Verse 10 na lang tayo. In-escape ko na yung mga ibang mga details. Verse 10, on the seventh day, when the heart of the king was merry with wine, he commanded Mehuman, Bishta, Harbona, Bigtha, Abagtha, Zetar, and Carcas, 7 eunuchs who served in the presence of King Ahasuerus, to bring Queen Vashti before the king, wearing her royal crown, in order to show her beauty to the people and the officials, for she was beautiful to behold. Nagkaroon ng kapistahan, pinapakita ni King Ahasuerus ang buong kingdom, napakayaman niya, maganda. Marami siyang bisitang mga dignitary sa iba't ibang bansa. So sabi niya ang gano'n, nung high na siya sa wine, pinatawag niya ang 7 eunuch, dalhin niyo ang magandang reyna nang mapakita ko sa buong mundo kung gaano kaganda ang aking mahal na reyna. Hello? Ano nangyari? But Queen Vashti refused to come at the king's command, brought by his eunuchs. Therefore, the king was furious and his anger burned within him. Nagalit kayo ng hari. Ikaw hari ka, ikaw nasa iyo ang utos ng hari. Hindi pwedeng mabali. Pero pinatawag niya ang kanyang queen, ayaw ng queen. Makinig kayo maigi. Then the king said to the wise men who understood the times, for this was the king's manner toward all who knew law and justice, those closest to him being Karshena, Shetar, Admatha, Tarshish, Meres, Marsena, and Memucan, the 7 princes of Persia and Media, who had access to the king's presence and who ranked highest in the kingdom. Pinatawag niya ngayon yung kanyang mga advisors. Sabing ganun, what shall we do to Queen Vashti according to law? Because she did not obey the command of King Ahasuerus brought to her by the eunuchs. Anong pwede nating gawin? Usap-usap. Hello, malaking issue to. Ang queen hindi sumunod sa hari.
And Memucan answered before the king and the princess, Queen Vashti has not only wronged the king, but also all the princes and all the people who are in all the provinces of King Ahasuerus. For the queen's behavior will become known to all women, so that they will despise their husbands in their eyes. When they report, King Ahasuerus commanded Queen Vashti to be brought in before him, but she did not come. This very day, the noble ladies of Persia and Media will say to all the king's officials that they have heard of the behavior of the queen. Thus, there will be excessive contempt and wrath. Dahil sa ginawa ni Queen Vashti na pagtanggi sa pagpunta, pagsunod sa utos ng hari, napakalaking impact, may ripple effect sa lahat ng mga kababaihan. Hindi na nila susundin ang kanilang asawa. At ang inspirasyon nila, kasi si Queen Vashti, pinatawag ng hari, hindi sumunod. Kami din. Are you with me? So ngayon, kikitilin ang ganitong ugali. Ganon. This has wrongly been done by Queen Vashti. So ano nangyari? If it pleases the king, let a royal decree go out from him, and let it be recorded in the laws of the Persians and the Medes, so that it will not be altered, that Vashti shall come no more before King Ahasuerus, and let the king give her royal position to another who is better than she. When the king's decree, which he will make, is proclaimed throughout all his empire, for it is great, imperio. Kumbaga sa empire, hindi lang to bansa. Imperyo meaning parang Ottoman Empire. Ang daming bansa ang under nito. So ito naman sa panahon ni King Ahasuerus, buong empire, maririnig to. All wives will honor their husbands, both great and small. To cut the story short, nagkaroon ng search for the most beautiful woman in the empire. Kasama ang mga nasasakupan o yung mga slave, at dun pumasok si Esther, si Hadassah. At si Hadassah po bilang isang, kumbaga refugee sila, mga tawag din expatriates na naandun sa imperyo. Alam niyo po ba na napili si Queen Esther to replace Queen Vashti? And that is a turnaround anointing sa buhay ni Hadassah. Sino ba siya? Isa siyang ulilang lubos, pero Israelites po siya. Are you with me? Turnaround anointing. Sabi mo sa katabi mo, turnaround anointing. Ang tagal-tagal mo nang hinahantay ang breakthrough mo. Ngayon lang dadating ang breakthrough mo. Parating na ang breakthrough mo. Sabi mo sa katabi mo, parating na ang breakthrough mo. Makinig ka maigi. May ginagawa si Lord. As I preach, something is going on. Something is being stirred up inside of you. That's the turnaround anointing na sabi ni Lord, it is your time. This is your time. Hallelujah. Tignan na po natin, the woman at the well, John 4:28-30. Naalala niyo po ba yung woman at the well? Wala ding pangalan ito ha. Samaritan woman, okay? The woman then left her i-shortcut ko na, nasa 28:30 na tayo. Pero sa verse 1, nagkita sila ng Panginoong Hesus, nagkaroon ng discussion about hindi nakikisalamuha ang Panginoon, ang mga Hudyo sa Samaritan, bakit siya nandoon. So, tapos na yung storya na yon. 28 na lang tayo to cut the story short. The woman then left her water pot, went her way into the city, and said to the men, "Come, see a man who told me all things that I ever did. Could this be the Christ?" Then they went out of the city and came to him. Amen. Alam niyo ba, itong babae na to, sa kakahanap niya ng tunay na pag-ibig, nabigo siya, 5 na ang napang-asawa niya, divorce. Asawa, divorce. Asawa, divorce. Amen. Yung pang-anim, nagsawa na siya, hindi na siya naniwala sa kasal. Yung pang-anim, live-in na lang sila. Kasi ayaw na niyang ikasal. Are you with me? But listen to me carefully. The Lord loves us so much. Kahit na sabi nating ang sama mo ng babae, wala ka ng pag-asa. Mapupunta ka na lang sa impyerno. Alam nyo, Jesus, kinatagpo siya sa John 4. Jesus is the 7th man.
Jesus is the seventh man, perfect number 7. Jesus encountered him at nalaman niya, hindi pala lalaki ang kailangan sa buhay. Jesus ang kailangan niya. Kasi hindi siya masatisfy nung 5 naging asawa niya. Divorce, kasal, divorce. On the 6th, ano na lang, parang for the sake of being together na lang, companionship. Pero alam nyo, si Lord, ni-reach out siya. Mahal siya ng Panginoon. Amen. Are you with me? Kahit na sabi mo, Pastora, lugmok na ako. Putik, para ng kumunoy, lulubog na ako. Mapapatawad pa ba ako ng Panginoon? Mapapatawad ng Panginoon. Bakit? Kinatagpo ni Lord ang babae sa well habang umiigib siya ng tubig. Iniwanan niya yung pot. Amen? At tumakbo siya. Alam niyo kung ano nangyari doon sa babaeng Samaritan? Naging evangelist. Pumunta siya sa kanyang village. Yung kahihiyan niya na ayaw niya sigurong sumabay sa mga umiigib kay alas 12 ng tanghali siya umiigib doon sa para walang siyempre katirikan ng araw, mainit. Ayaw niya na may kasabay siyang umiigib ng tubig doon. So alas 12 siya umiigib. Para walang kasabay at walang marites. Hello? Pero alam niyo ba, nung nakilala niya ang Panginoong Jesucristo, siya mismo ang naging marites sa village niya, pinagkalat niya sa buong village niya. May nakilala akong lalaki, sinabi niya lahat ng mga pinagagagawa ko. Could this be the Christ? Amen. So naging buong village, hindi naniwala lang sa sinabi ni Samaritan woman, but the whole village believed in the Lord Jesus Christ because Jesus went to the village and they experienced miracles and healing power and the salvation. Kaya ang buong village nakakilala sa pamamagitan ng sino? Babaeng Samaritana na wala namang profile na maganda kung tutuusin. Kaya huwag mo sabihin, Pastora, wala akong magandang profile. Pag kinatagpuan ng Panginoon, this is your turnaround anointing. Sabi mo sa katabi mo, this is your turnaround anointing. Mahal ka ng Diyos, kaya ka nakikinig ngayon, napapakinggan mo, kinakausap ka ng Panginoon. Amen. Hallelujah. And there's no condemnation right here in this pulpit. I wanna let you know that the Lord loves you so much and you have a turnaround anointing. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Are you receiving? Hallelujah. Diretso po tayo nung mga panahon. Ang haba din ito. Last story. Luke 5:1-11. Nag-enjoy tayo? Basa? Amen. Let's read. So, it was as a multitude pressed about him to hear the word of God that he stood by Lake of Gennesaret and saw 2 boats standing by the lake. But the fishermen had gone from them and were washing their nets. Then he got into one of the boats, which was Simon's, and asked him to put out a little from the land, and he sat down and taught the multitudes from the boat. Ito ang story, imaginein po ninyo. Yung mga mangingisda, tapos na silang nangisda, walang huli. Depressed. Walang pambaon ng mga bata. Are you with me? Di ba ang mga ang mga mangingisda, minsan maganda ang huli, minsan hindi maganda ang huli. So walang huli. Wakita, wape. Hello, wala silang mapagkakakitaan. Nililinis na lang nila yung nets, pero ang nakuha lang ng nets, puro mga, dumi. Lilinisin nila, may nakuha, dumi, walang isda. Are you with me? Tapos, si Jesus pumapasok, umientrada sa picture kung saan may pangangailangan ang mga tao. Walang huli, pero sabi ni Jesus, idalhin mo sa konting medyo malayo-layo. Kasi nga yung mga tao nasa pangpang. So ilayo mo ng konti yung boat para makapagturo siya, marinig ng mga tao sa pangpang. Imagine niyo yung setup. When he had stopped speaking, nung nakapagturo na siya, he said to Simon, "Launch out into the deep and let down your nets for a catch." Matapos nag-preach ng salita ni Lord, listen to me, attend ka muna ng Bible study, attend ka ng church kahit ang dami mong problema. Why? Because after you listen to the message of God, sabi ni Lord ang instruction, launch out to the deep and let down your nets. Sabi ni Simon, Master, buong magdamag kami, wala kaming huli. Nevertheless, at your word, I will let down the net.
Wala kaming huli, pero dahil sinabi mo, amen, makinig kayo maigi. Minsan, ang sinasabi ni Pastora, it doesn't make sense at all. Hindi ako naniniwala. Makinig ka lang. Kapag may sinabing instruction, si Lord yon. Amen. And then ano nangyari? And when they had done this, they caught a great number of fish and their net was breaking. Hallelujah! Woo! Sumunod lang siya. Ano nangyari? Hindi magkanda-ugaga ang kanilang nets po. Kaya ano nangyari? Verse 7, so they signaled to their partners in the other boat to come and help them. Kailangan mabibless din yung kabilang grupo. Amen. Mabless ka na, overflow sa'yo. Ay, teka lang, saklolo, yung mga kasamahan ko, kailangan din nila ng blessing. I-share ko din ang blessing. Amen po ba? So, ano nangyari? And they came and filled both the boats so that they began to sink. Punong-puno na yung dalawang boat, halos lumubog. Do you see the miracle? Bakit nakasimangot kayo? Bakit nakasimangot kayo? Naiintindihan ninyo? Ang himala ni Lord. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." Doon na-realize ni Peter, Lord, lumayo ka sa akin, ako'y makasalanan. Nakita niya yung himala ni Lord first hand. Nakita niya, hindi sila makahuli nung gabi na yon, pero nung si Jesus Christ na ang kumilos, tinanggap nila si Jesus sa puso nila bilang kanilang Lord and Savior. May blessing. Nakatagpo mo ang Panginoong Hesus, hindi lang Panginoong Hesus ang nakatagpo mo. You found the Savior and you found Jehovah Jireh, the great provider. You found Jehovah Rapha, your great healer. Amen. You found Jesus. Hallelujah. When you accept Jesus as your personal Lord and Savior, dadalhin ka ni Lord. Turnaround anointing. Hindi ka na mag-isa, kaya ka walang huli, wala kang Kristo sa puso mo. Pero nung tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo sa puso mo, hindi mo na iisipin provisions, hindi. Looking unto Jesus, the author and the perfecter of our faith. Amen. Hallelujah. Turnaround anointing. For he and all who were with him were astonished at the catch of fish which they had taken. Kumbaga, professional fisherman sila. Alam na nila ano ang itsura ng dagat. Pero kapag si Lord kumilos, He stirred up ang dagat, may himala. Amen! Hallelujah! Woo! And verse 10, and so also were James and John, the sons of Zebedee, who were partners with Simon. Partnership sila ng kanilang negosyong isda, pangingisda. May sarili silang boat. Mayaman din sila. May sarili silang boat, partnership sila. Pero ito, Jesus said to Simon, "Do not be afraid. From now on, you will catch men." So when they had brought their nets to land, they forsook all and followed him. Walang sino man na iniwanan niya ang kanyang mga pangarap. Amen. At ang kanyang mga kabuhayan ay magkukulang sa Panginoon. Lalo kapag inuna mo ang Panginoon. Amen. Hallelujah. And I remember my life as a turnaround anointing sa buhay ko. When I was young, at the age of between 7 and 8, when I knew God in my life, alam niyo po, I did my surrender to God. Lord, maglilingkod po ako sa iyo. And because I want to know God, I want to know Jesus as my Lord and Savior. So kinindusyon ko na yung utak ko, hindi ko ipopursue yung pangarap ko, kundi ang pangarap ko lang ay mapaglingkuran po ang ating pong Panginoon. And it was a story, and grabe ang ginawa ng Panginoon. And as I stand here, I know it's a turnaround anointing. Bumagsak ako sa board exam ko nung nag-board exam ako sa accountancy, CPA po. Alam niyo po ba na pagkabagsak ko, binukas ni Lord ang Bahrain. Kung ako pumasa siguro, iba din ang direksyon ng buhay ko. Pero dahil bumagsak ako, binuksan ni Lord, turnaround anointing, Bahrain ka anak. Pang Bahrain ka, amen. Hindi ka lang pang Pilipinas, pang Bahrain ka. Hallelujah. And this is the turnaround anointing. Hindi ko sukat akalain, dadalhin ako ni Lord sa abroad. And wala akong ka-idea, but God opened the door when I was so, alam niyo, down ako na, na lang ang
ihaharap ko sa magulang ko. Nangarap ako mag-exam, hindi ako nakapasa, pero the Lord loved me so much. Hindi niya ako pinabayaan. Bago pa lang dumating ang resulta, may offer na sa Bahrain. And nung lumabas ang resulta, wino-workout ko na ang passport ko papuntang Bahrain. May offer na ako papuntang Bahrain. And that is a turnaround anointing. Ilulungkot mo sana, ikakalungkot mo, pero si Lord mahal ka. Kaya nagkakaroon ng divine shift, turnaround anointing, and lo and behold, I went to Bahrain. Hindi lamang po magpastor, kundi may offer sa akin. Nagkaroon ako ng kumpanya na nag-hire sa akin, and wala akong ka-idea. Sabi pa sa akin, ganito magiging sahod mo, ganito ang savings mo, ganito ang tithes mo, ganito ang ibibigay mo sa pamilya. How would you like that? Oh, di ba? Sabi, wow! Sabi ko, pero wala akong perang pag-apply. God provided. Amen. Nagpaluwal sila sa akin. Alam niyo yun, hindi ko parang gusto na yung atat na atat ako, pero sila, buhos ng buhos. O, gasto ito dito ka titira. Lahat package. Amen. Pinackage na ng Panginoon. Turnaround anointing. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. God has been so good. Naiintindihan niyo ba? I'm boasting for the glory of God. Hindi ko nga alam paano ako mag-abroad eh. Amen. Sino nag-abroad na umutang pa, na tapos nabigo pa, ilang beses na nabigo, na-offload pa. Pero ako, smooth na smooth. The Lord had provided everything. The Lord brought me here. Lo and behold, pagdating ko dito, akala ko okay na. Tsaka palang nagkaroon ng mga problema, pero pinatatag na ni Lord ako. And as I look back, alam nyo, noon, hindi ko pa kabisado ang Bahrain. Recently na, nakakatulong na tayo, kaibigan, may mga tao na tayo, mga hospital visit, napunta sa embassy, alam niyo, nagiging blessing tayo eh. Nagiging channel of blessing tayo. Sabi ko, Lord, if you called me for a time as such as this, let your will be done in my life. Amen. So marami na po tayong nakita na mga buhay na nabago. Marami na nag-for good. Marami na ginamit tayo ng Panginoon para makita natin yung pagbabago ng mga tao. And I'm just one person. Isa pa lang ako. Sabi mo sa katabi mo, ikaw din. Ikaw din. Ikaw din. Amen. Gagamitin ka ni Lord. Hindi kailangan magaling tayo. Hindi kailangan pastora tayo. Hindi kailangan na magaling tayo magsalita para gamitin tayo ni Lord. Kung ano ang meron ka ngayon, gagamitin ka ni Lord. Amen. Kapag guwapo ka, maganda ka, gamitin mo for the glory of God, hindi po para sa ibang bagay. Kapag may talent ka, gamitin mo for the glory of God. Binless ka ni Lord para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Hindi lamang ang mga pogi at magaganda pang artista. Nagpapastora din, nagmi-mission din. Amen. Gumagawa for the kingdom of God. Today is your turnaround anointing. Amen. And you will never know, baka ikaw din gagamitin naman ni Lord para mag-tap pa ng iba. May mga tao sa paligid na ma-invite mo para dumalo sa church. May mga tao sa iba, magpapakamatay na lang pero lumapit ka at kinausap mo at sinabi mo na mahal siya ng Panginoon. And then na-invite mo sa church at nagkaroon ng turnaround sa buhay niya. Turnaround anointing. Amen po ba? And today we will launch our evangelism. Ngayong pagkataas ng church natin, we will go as a group by group tayo, care group leader, and we will go find that soul na nag-aantay para sa atin, para dalhin natin sila sa Panginoon. And today is their turnaround anointing. Buti na lang, pastora, nagkita tayo. Hello, buti na lang pinag-pray mo ako. You do not know how difficult my situation is. Sasabihin sa'yo, brother, salamat, nakita kita. Alam mo ba kung anong pinagdadaanan ko? Nagpapahangin lang ako dito sa Andalus Park, pero all those stories, you will know kapag ikaw ay gumawa sa kingdom ni Lord. Tumayo tayong lahat sa presensya ng Panginoon. Hallelujah! Are you ready? Are you recipient of this anointing? Are you excited to receive the anointing? Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, Jesus. And remember the people na ginamit ng Panginoon sa buhay ninyo. Mga nagtiyaga sa inyo, mga nangulit sa inyo, mga nag-share ng gospel sa inyo. Alalahanin niyo po sila.
And if you have the opportunity, reach out to them and thank them. Salamat po. Hindi nyo lang alam. Yung salita na binitawan nyo, napakasimple. Heto ako ngayon, naglilingkod na sa Panginoon. Salamat, ginamit kayo ng Panginoon. At heto ako ngayon, nagpapatuloy sa pananampalataya. Remember those people that God had used to bring the turnaround anointing in your life. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We worship you. Kung kayo na-encourage nung tao na yon, who knows, baka ngayon kayo ang maging encouragement sa kanya para magpatuloy. When you just say a line, brother, thank you for your life. Ginamit ka ng Panginoon. Sister, thank you for your life. Ginamit ka ng Panginoon. Ako'y naririto at naglilingkod sa Bahrain. You just don't know how. Alam nyo yung act of kindness natin, ang act of gratefulness natin sa mga taong ginamit ng Panginoon ay ma-encourage din sila at this very point. They are in their low spirit and you sending them that message, mag-encouragement sa kanila na ipagpatuloy pa nila yung ginagawa ipagpatuloy pa nila yung ginagawa nilang pag-impact ng buhay ng mga tao sa kanilang paligid. Hallelujah. As we close, I remember a story ni David and Jonathan. Si Jonathan was on the side of David. Best friend sila. Alam nyo, nung naging hari na si David, naalala niya yung best friend Jonathan niya. Sabi niya, may natitira pa ba? Nakapamilya ang aking best friend na si Jonathan. Naalala po nila may isang Mephibosheth. Alam niyo po ang bata na to, tinakbo. Dahil sa takot, nung tagapag-alaga, tinakbo siya. At sa pagtakbo, at tapilok, nabalian ng buto yata. Basta lumaki si Mephibosheth na, kumbaga, may depresya. Hindi siya makatayo. Kailangan siyang alagaan. But alam niyo, dahil naalala ni David, si Jonathan, sabi niya, kung sino man ang kapamilya niya, gagawan ko ng mabuti. So pinatawag si Mephibosheth, binalik ni David ang lahat ng ari-arian na para kay Mephibosheth. Binless niya. Pero apo na ito. Alam niyo yun, kumbaga malayo ng relative, kumbaga, pero he blessed. Kasi naging blessing sa buhay niya. If people naging blessing sa buhay ninyo at wala na yung tao na yon, remember yung kapamilya niya. Yung anak ng pastor, ipag-pray nyo sila. Remember them. Remember these people na ginamit ng Lord to bring the turnaround anointing in your life. And I pray, as your pastor, that God used me to stir up the gift in you and that there will be a turnaround anointing in your life today. Hallelujah. If God had brought turnaround anointing in my life, I decree and declare, let there be a turnaround anointing in your life. Turnaround anointing. And now is the time. Hindi ka na uupo-upo lang, hindi ka na pa-attend-attend lang, but you have that desire in your heart. Lord, use me. Lord, I desire to be used by you. Lord, magkaroon ng turnaround anointing sa buhay ko. Iiwan ko na, Lord, yung mga, Lord, makamundong bagay. Iiwanan ko na, Panginoon, yung mga bisyo. Iiwanan ko na, Panginoon, yung mga bagay na hindi nakakalugod sa'yo. And I will serve you, Lord God. Turnaround anointing. Turnaround anointing. And when this turnaround anointing comes upon your life, He is Jehovah Jireh. He will provide for your needs. Matagpuan niyo ang Panginoon. He is the answer to all your needs. Hallelujah. Christ is the answer to all our longings. Christ is the answer to all our needs. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, Jesus. Kausapin natin ang Panginoon ngayon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Receive. Be in the attitude of receiving.
this turnaround anointing. Believe it. Hold on to it. May ginagawa ang Panginoon sa buhay mo, kapatid. Inaayos niya hindi mga hindi ayos sa buhay mo. Draw near to God and He will draw near to you. Hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Andito ang Panginoon ngayon. Andito ang presensya niya. Thank you, Jesus. Kausapin mo siya. Surrender your life. Lord, salamat for being patient with me all these years. Gaya nung inawit natin kanina, refiner's fire. Lord, i-refine mo po ako. I-refine mo ako. Maging karapat-dapat ako sa iyong maglingkod. I-refine mo po ako. Lord, gusto ko pong paglingkuran ka, Panginoon. Hallelujah. Turnaround anointing sa buhay mo, kapatid. Just be in the attitude of receiving. Receive the turnaround anointing. Hallelujah. Kung may mga care group na nandito ngayon, go to your care group. Just affirm to her, to him, God is turning around for you. Mahal na mahal ka ng Panginoon. God is turning around for you. Hindi nalingid sa paningin ng Diyos sa pinagdaanan mo, but He loves you so much and He's turning around for you. He's turning around for you. He is turning around. Hallelujah. Thank you, Jesus. He is turning around and is looking at your misery. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. He is turning around for you. Just receive the turnaround anointing of God. Let it flow. Let it flow. Thank you, Jesus. Marami pong salamat. Kayo naman nasa online, I declare the turnaround anointing happen in your life. Hallelujah. May pag-asa sa Panginoong Jesucristo. Mahal ka ng Diyos at hindi ka kailanman iniwan ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for your love. Overflowing. Hallelujah. Overwhelming love of God. We worship you, Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Now is your season. Huwag kang pumayag na uuwi ka sa Pilipinas na hindi nangyayari kung ano yung kalooban ni Lord dito sa Bahrain. Let it happen. Let it be. Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Kahit sabi mo, pauwi na po ako, pastora, bago ka umuwi, impact one person, impact someone, impact somebody, bago ka umuwi. At bago ka umuwi, maipasa mo yung pinagkatiwala ni Lord sa'yo. The anointing. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Every minute counts. Time is running. Impact somebody. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship and adore you in Jesus' mighty name, Lord. Tayo po'y makakaupo sa presensya ng Panginoon.